Mayong Udto, magandang tanghali, and good noon mga ka-IK. And we are back for the second episodes of Insurance Connect. Kami ang inyong host, I am Arman. Ako naman si Ching. Partner, kamusta ka? And hopefully wala gid ka na apektuhan sang bagyo last week, no? Yes. Na nagpaulan ka nagdulot sang pagbinaha diri sa Western Visayas kag sa iban pa nga lugar sa pungsod. Yes, thankful gid ako partner ka kahit pa paano sa amo niya nga area wala gid gawa kami naka-experience na pagbaha pero makita gid naton sa mga news partner no nakadamo gid sa mga pamilya ang nag-evacuate halos tanan nga pang adlaw-adlaw apektado gid. Amo gani na partner, halos tanan apektado kag kadamo sa mga negosyo diri sa syudad ang nagsarado. Apektado na ang income nila, lalo na mga small business owners naton, mapadagko man na or mapagagmay nga mga negosyante. Yes, sakto gid ikaw partner. So bali partner, for today's episode, okay lang ba sa'yo na magtagalog tayo ngayon? Pwede. Kasi hindi lang po from Western Visayas ang ating mga live viewers, meron din po tayo from other parts of the country. So magandang tanghali mga ka-IK from Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us today. Mukhang mapapalaban yung pagtatagalog natin ngayon, but kaya yan partner. Yes. At ngayon, for the second episode, may bago tayong insurance product na for sure makakatulong to protect the business owners, lalo na yung mga small and medium enterprises natin or SMEs natin, associations and organizations. Yes, that sounds exciting partner. At syempre, meron din tayong invited speaker from one of our insurance partners upang mag-explain in details tungkol sa bago nating produkto. So shall we begin partner? Ready? Alright, so we shall start now. Ang title pa lang ng webinar natin today is Insured Katrabaho. So sa title pa lang partner, no, alam na talaga natin kung para kanino ang ating featured insurance products for today. So our speaker originally hails from Cebu and has been in the insurance industry for 6 years now. She's currently the manager of the new business, group marketing, and sales department of Philippine Life Financial Assurance Corporation of PhilLife. Kaya wag nating patagalin, our speaker for today will be sharing to you ang mga detalye at benepisyo ng group prototype plans natin. Let's welcome Miss Crisabel Catubay from PhilLife. Hello Ma'am Chris and welcome to Insurance Connect. Hi Sir Arman and to our viewers, maayong udto, good noon sa inyong tanan. Shout out sa akong mga Kasibuano, taga Cebu. Hi sa inyong tanan. Maayo unta no nga mo-tan-aw mo sa ato ang webinar karon sa insurance ko kay daghan kaayo mo makatunan. So sa uban pa na akong mga kabisaya diha from Visayas and Mindanao, naami diri sa insurance ko para andam mo alagad kaninyo. I am Crisabel Catubay and I am from the Group Marketing and Sales of Philippine Life Financial Assurance Corporation or PhilLife. So to give you a brief background of our company, PhilLife has been in the insurance industry for more than 6 decades. And PhilLife is under the financial services of Tangko Group of Companies under the umbrella of Maestro Holdings. So with us, our affiliates or sister company, PhilCare, PhilPlans, and PhilSpurs. We are privileged to have you today with us, Miss Chris. So for our viewers, Miss Chris will be telling us more about the group prototype plans at para kanino ang mga ito. So bali, Miss Chris, ano-ano po ba ang mga kasama dito? Introduce natin sa mga prospects natin or sa ating mga viewers is what we call PhilLife's group prototype plans or products. So ito po yung mga ready-made product na ready na ibibigay natin sa ating mga prospects para all they have to do is to choose their desired plan na lang. Kasama po dito sa ating group prototype product natin are products or plan for our small, medium enterprises. Kasama din po dito yung mga product or plans para sa ating mga associations. Wow, ready-made products. Ibig sabihin, pipili na lang sila ng mga gustong products nila, di ba? So, Miss Chris, meron bang mga category or classification yung mga group or SMEs natin na pwedeng i-avail nila? Yes, Sir Arman, thank you for that question. Meron po kasi nagdidepende po yan sa nature or sa nature of business ng ating mga prospect clients. Kasi depende din po yan sa risk. For example, meron po tayong class 1, 2, and 3 for the SMEs. Ang sample po natin dun sa ating class 1
are those in the office or office-based employees and those that are in the clerical work or professional work. So kasama din po yung mga nasa finance, investment company, semiconductor, call centers, manufacturing po specifically sa food, textile, apparels, manufacturing din po ng mga electrical products, electrical equipments or instruments. Kasama din po sa class 1 natin yung hotel and restaurant management. And for class 2, just for example, meron din po tayo for manufacturing, pero doon sa mga glass, mga semento or mga plaster products. Manufacturing of miscellaneous wood products, kasama din po sa class 2 po natin, manufacturing of paper and allied products, manufacturing of leather and leather products luggage, business services, kasama din po yung mga service to building, advertising, personal supply services, auto repair, kasama din po for class 2 natin, and services and garages. Meron din po tayong ina-accommodate for class 3. We have construction, manufacturing ng primary metal industries, manufacturing ng lumbers, manufacturing of fabricated metal products, and also manufacturing, transportation equipments, and parts. So kasama din po yon. Ang classification po natin, yung class 1, 2, and 3 is kina-classify po siya depending po sa risk, no? Sa risk ng or the nature of the business. So yun po yung pag-identify natin sa mga classes. Magdi-depend po yung ating premium, no? Magdi-depend po yung ating premium sa classes. Then for group associations naman po, meron din po tayong group A, B, and C or class A, B, and C. So for class A, ito po yung mga religious or civic, homeowners, consumers, health, mass media, farmers, bellboys, waiters, cooks, and janitors. So for class B naman po, ito naman po, it consists of the credit cooperatives, market vendors, warehousemen, bakers, Employees Association of Refineries, Employees Association of Paint, Varnish, Employees Association of Fertilizers, Employees Association of Manufacturing Firms. Then for our class 3, we have jeepney drivers. We do consider jeepney drivers po, lalo na din po yung mga TODA. Kasama din po tricycle drivers, bus drivers, taxi drivers, labor unions, political groups, kasama din po yun. Yung mga manufacturing or mga security guards, kasama din po natin yun sa class C po natin for the group association plan po natin. Yes, in addition naman po, Ms. Crystal, what are the general benefits of the group prototype plans po? The general benefits po ng ating group prototype plan is una, yung tinatawag po nating group term life insurance or GYRT po yung pagkakilala ng iba. So ito po is very basic. Basic life lang po siya. It pays the amount of insurance if ever po yung isang empleyado or member namatay due to any cause. Tapos meron din po tayong rider na tinatawag na group accidental death and disablement benefit or group accidental death and dismemberment benefit. Then ito po is parang sinasabi ng iba na additional protection or additional benefit on top po ng ating group term life insurance. So yung proceeds po is nakukuha if the cause of death is due to accident. Pero dapat there is no violation of the law. Dapat po makukuha natin yung ating accident rider pag wala tayong violation of the law. For example po, while driving, dapat kung maaksidente, dapat po not under the influence of liquor or drugs. Pwede din po na during the police report or during the incident report, kailangan po active yung ating license. So, but not limited to that. Kailangan lang po pag nag-avail tayo dito, we are not violating any rules of the law or traffic rules. So meron pong ganyan. Meron din po tayo doon sa product or plan natin na tinatawag na accident medical reimbursement. So hindi lang po para sa mga mamamatay, pwede din po makapag-claim yung mga employees or members natin na na-accident at na-hospitalize. So they can reimburse a certain amount
depende po sa benefit they can reimburse from PhilLife a certain benefit, no? Annual benefit po 'yan or benefit para sa isang taon. Partner, very comprehensive lang product na to, no? And we are happy na we can provide a complete protection para sa mga kanegosyo natin. Especially doon sa mga nagsisimula pa lamang or naghahanap ng additional benefits para sa kanilang mga empleyado. So Miss Chris, paano makakatulong exactly yung product na to sa mga business owners natin? Actually, Sir Arman, yung ating group prototype plan, isagot talaga to sa pangangailangan of protection para sa ating mga SMEs at saka group associations plan. Lalo na yung mga kaka-start pa lang ng mga negosyo na maliit pa lang ng mga businesses, no? So when it comes to during uncertainties or kung for example may mga unexpected events na nangyayari po or nangyari sa kanilang mga employees or sa kanilang mga members, so nahihirapan or yung ating mga SMEs, no, maghanap ng fund para sa maghanap ng fund para doon sa mga member or employees na mga nadisgrasya or what. So for this one, this answers po the need of the SMEs na having this insurance benefit will give both the member and the organization or the employees a peace of mind that in times of uncertainties or unexpected events, you have the protection na very affordable at hindi mabigat if ever sa cash flow ng isang company, ng isang SME or association, lalo na sa mga newly built or newly opened or acquired businesses. In addition to that, Ms. Chris, no, pag yung mga empleyado natin ay nakakaranas sa mga di sinasagyang pangyayari katulad ng pagkakasakit, pagkakaaksidente, or worse, pag may namatayan. So kadalasan yung una nilang tinatakbuhan maliban sa pamilya or kaibigan is the employer to ask for help para mag-cash advance, syempre. Yes. So some of the business owners maglalabas talaga ng pera to help dun sa mga tao nila or sa mga tauhan nila. And kadalasan naapektuhan yung mga cash flow ng mga business owners na to dahil dito, Yes. di ba, partner? Yes, partner. Tama po kayo, Sir Arman. Napakahirap po talaga, lalo na sa mga business owners natin, sa mga SMEs owners natin, if ever something happens to their employees, hindi lang po pag na-hospitalize. Ang sinasagot po natin dito is yung need din po if ever yung naghahanap buhay is mawala po sa kanilang pamilya, no? Knock on wood. Kasi pag for example, lalo na kung ikaw yung breadwinner ng family po ninyo, syempre pag nawala po yung employee na yon, malaking dagok din po yun sa part ng family ng employee na yon. At itong SME product po natin at group association product po natin, ito po yung sagot na para kahit papano po may maiwan doon sa family po ng nawalang empleyado. So ito po, hindi lang po na para if ever kung magkasakit or what, ang sinasagot din po talaga natin dito is yung need pag nawala po yung breadwinner o yung someone na nagtatrabaho para po sa pamilya nila. We agree on that point po, Miss Chris, no, na importante po talaga ang role ng isang breadwinner, lalo na kapag ang income nito ay pinagkukuhanan ng buong pamilya at napakalaki talaga ng epekto kapag merong nangyari sa kanya. Kaya yung sinabi ni Miss Chris, no, na sa tulong ng insurance, maiibsan ang financial loss at na may iwan sigurado sa pamilya ng empleyado. So bali, Miss Chris, magkano po ba ang premium or ang presyo ng mga SME products? Sa group prototype plan natin, sir, is nagre-range po siya from 200 pesos po for a minimum of 200 pesos. Depende po kasi yung premium natin sa class ng isang industry or ng isang, depende po sa nature of business po kasi may classes tayo dyan. For the details po dyan, pwede po tayo inquire sa insurance ko, no, for the exact details of the plan depending on the classes or nature of business po ng ating mga prospects.
Wow, so as low as 200 pesos, nasa 0.54 lang 'yan per day, tama? Yes, yes, sir. Okay. Yung minimum numbers naman of the participants needed to avail of the group prototype plan. Actually, sir, we can accommodate for the SMEs for as small as with 10 employees po for SMEs natin. Only that, for 10 to 29 employees, they will be subjected to underwriting. Ano po yun? Meron lang po tayong ipa-fill out sa kanila na statement of good health form, no, na i-evaluate po ng underwriting natin. Pero for those companies po with more than 30 employees, we only need the master list of their employees or their members. And then for our group association plan, syempre dahil po yung mga group association plan natin is medyo nasa medium na naman po sila, ang kailangan po natin is at least 40 enrollees po for the year for them to be considered in our as a group association plan. So ang gagawin lang po nila, magsasubmit lang po sila ng master list sa atin. Okay, magsasabit sila ng master list, tapos what are the eligibility requirements? Sino yung pwedeng kumuha, yung age natin, meron bang ganon? Yes, sir. Ang sa ating group SMEs or sa ating prototype plans, dapat po 18 to 64 years old. Ito yung gusto ko sa sa produkto natin, partner, no? IK na IK. I can afford. Yes. Hindi masakit sa bulsa ng ating mga business owners at protektado pa yung kanilang mga empleyado. So, partner, kailangan pa ba ng SEC or DTI registered ang business natin para makapag-avail ng product na to? Yes, good question, partner. No? Kasi may mga TODA at mga asosasyon na kailangan ng group association plans. So magandang malaman kung ano ang mga dokumentong kailangan nating paghandaan. Tama ka dyan, partner Ching. May mga TODA, jeepney drivers, pedicab drivers, market vendors association, at mga homeowners natin. Ito ay iilan lamang sa mga halimbawa ng mga grupo na pwedeng mag-avail ng prototype plans natin. Yes. Miss Chris, yung group ba needs to be government registered to avail the plans? A group account should be duly registered by either DTI po, kung sole proprietorship siya, or SEC po for partnership or corporation. Kasi po sa IC ruling po kasi meron po talaga silang nilabas na circular dyan na it is not allowed that the group has been created for the sole purpose of distribution or just to buy insurance. So hindi po pwede at saka red flag po yan kay Insurance Commission na parang finorm lang po yung isang group para makapag-avail at makabili po ng insurance. So kailangan po talaga duly registered po. The main requirement po is the DTI and the SEC. Pero po, it's not limited to that. Kasi po, sa KYC natin, meron din po tayong hihingin dyan sa ating mga clients, no? Or sa ating mga prospective clients na gusto na mag-avail doon sa ating prototype products or plan. So, kailangan din po talaga yung mga business permit, mayor's permit, yun po, mga basic requirements po yan sila added to the DTI and the SEC registration po. Miss Chris, paano naman yan, sir, yung sa mga TODA natin? Sa mga TODA, sa mga drivers, wala man na sila, may harap na sila DTI or registered ba na sila sa SEC? Oo, sir, ang mga TODA po, sir, ang pagkakaalam po natin is nire-register po yan siya doon sa municipality or doon po sa City Hall. Meron po yan silang registration. Okay. So how about yung mga TODA drivers natin or the pedicab association drivers or market vendor o kaya yung mga riders club associations natin? Kailangan ba yan naka-registered rin? Yes, sir. Kailangan po talaga duly registered yung isang organization or isang association po para ma-considered po siya as group account. Kasi once again, as per IC po, hindi po pwede yung finorm lang yung isang grupo for the sake of promotion or buying a life insurance. So uulitin lang natin, partner, no, na dapat registered SMEs or group ang pwedeng mag-avail ng group prototype plans natin. So kung meron po kayong mga katanungan, Insurance Co will be here to help and assist you. So very clear na sa atin ngayon yung mga benepisyo at para kanino yung group prototype. Yes. So ang gusto ko naman malaman ngayon is
gaano kadali or gaano kabilis yung processing ng policies natin. So, how long do our groups or employees but to wait until they receive their policies? Sir, upon completion of the documents po, ang turnaround time po namin dyan is within 15 days. Basta po wala po tayong magiging problema sa documents na sinubmit kasi we will request or we will require additional documents if needed doon sa KYC natin. Kasi yung documents na isasubmit po for inception or for installation of the plan is our KYC or Know Your Client documents. As long as wala po tayong problema or concern doon, within 15 days po, nai-issue po namin yung master policy. Yes, nakapaganda talaga no dahil malinaw ang pagpapaliwanag ni Ma'am Chris. So ngayon pag-uusapan naman natin partner yung claims processing. So who will assist them sa pagpoproseso ng claims nila at saan sila pwedeng mag-file ng claims? Miss Chris? Okay, sir. Since ito po yung mga SMEs natin, yung ating mga under the group prototype plan, so we have a specialized claims for this one or special claims adjudication for this one. Kasi alam po namin na yung need para dito. So for the processing of the claims po, yung ating turnaround time po is 15 to 30 calendar days upon completion of the claim documents. So kailangan po yung ating turnaround time is magsisimula po upon completion of the documents. Yun po yung kinaklaro po natin. All they have to do is to coordinate with insurance ko if meron pong nag-claim or if the claim arises. Tapos po, on the claim requirements, magbibigay po si insurance ko no, sa ating mga clients ng claim requirements depending on the type of claims. Kung for example, it's life insurance claim, an accident claim. So meron po tayo mga separate claim requirements for that. And insurance co will help our clients no, in providing such documents no, from PhilLife. Once documents are complete, our claims department will start processing the adjudication or will start the process of evaluation of the claim. After that, PhilLife will inform insurance co if or once the check payment is already available. Yes, sigurado marami ang natutunan ng ating mga viewers ngayong umaga, partner. So value-loaded talaga siya yung pinag-uusapan natin ngayon. So sa mga kanegosyo at mga kaasosasyon, ang group prototype plan sa isang malaking benepisyo para sa inyo. Kapag nagkasakit ang mga katrabaho, hindi manggagaling sa sarili ninyong bulsa ang gastusin sa pagpapa-ospital dulot ng pagkakasakit o aksidente man. So ramdam din nila ang inyong concern sa kanilang kapakanan. So kumbaga moral booster siya, partner. At idagdag ko lang partner, no, aside from giving protection and peace of mind sa mga business owners natin, Yes. Dito sa insurance ko, we make sure na yung insurance plans natin are simplified, Yes. di ba? So as long as registered yung business or groups nila at pasok doon sa eligibility requirements, pwede silang mag-avail ng product na to. Yes. So sinisigurado natin na makukuha nyo ang abot kayang insurance plans para masabi nyong IK na IK. I can afford, di ba partner? IK? Yes, IK, good partner. So Miss Chris, please do invite our viewers para mag-avail ng products na to, especially yung mga kababayan mo dyan sa Cebu and all ng mga business owners na viewing ngayon online. Yes, Sir Arman. I would like to encourage po lahat ng mga business owners natin at saka mga decision makers of group associations na this is the time, this is the right time to invest for your employees and for your members. And with that, PhilLife is here to support all the way the business owners. We are doing our best para mas maging maganda pa yung i-offer natin sa kanila. We're doing our best para mas maganda yung magiging or mas matibay yung magiging support natin para sa ating mga small, medium enterprises at saka yung mga group associations natin. And also, this will help our SMEs no, for the growth and development of the entire organization. Malaking bagay po talaga yung pagbibigay natin ng malasakit
protection or insurance sa ating mga empleyado at saka sa ating mga members. At isa pa po, ito po ay isa sa mga bagay na maaaring makakapag-boost ng moral ng ating mga employees at saka members na they will feel they will feel na they are appreciated by way of protecting them or giving them protection, no. Sa akong isang mga kahigalaan, sa akong mga Kasibwano, Kabisaya diha nga mga business owners, mauna ni ang time nga muhatag ta og investment or mag-invest ta sa ato ang mga empleyado, no, kay dako kay ni siya nga butang para malipay nga atong mga empleyado nga bisag unsang mahitabo nila in the future kay baw sila nga naamo nga masandigan nila, naamo nga willing mutabang sa ilahaw sa ilang pamilya by way of giving them this prototype or group plans. So thank you gid Miss Chris, no, sa pag-invite sa aton ng mga viewers subong kag sa imo time sa pag-upod sa amon diri sa Insurance Connect. Kada sigid sang oras, partner, no. We Yes. hope madamo ikaw sang natun-an sa subong nga webinar. Yes, kag sa aton mga viewers, no, kung may ara ka mga questions, kindly comment down below lang kay pag amon pagasabtan ina offline kay basi may ara pa pala sila gusto mahibaluan about sa aton nga group prototype plans nga wala nato na discuss subong nga aga. So you may also contact us in the following socials and contact details presented sa screen kung kamo may mga pamangkot. Sa liwat, madamo gid salamat sa inyong tanan. Kag kami ang inyong host. I am Arman. And I am Ching and this is Insurance Connect sa Insurance Ko. Sure ka dito.